Ang title po ng ating pag-aaralan ay ang salamin or the mirror. Ito po ay episode 1 to 20. Kaya samahan niyo po ako. Tapusin natin ang episode na ito. Sa 1 po, ang salamin ng Biblia. Kapag tumitingin ka sa salamin tuwing umaga, ano ang una mong hinahanap? Kung ikaw ay teenager, maayos ba ang buhok ko? May pimples ba ako? Okay ba yung product na ginagamit ko ngayon? At kung ikaw naman ay adult, young adult, pagtingin mo sa salamin, ayusin ang damit, ayusin ang makeup, tanggapin kaya ako ng mga tao? Magustuhan kaya ako ng mga tao? Okay na ba ito? Or may direction ba ang buhay ko? Kung ikaw naman ay magulang, nagagawa ko ba ang lahat para sa pamilya ko? Mabuti ba akong ama o ina? Kung ikaw naman ay nasa mas matured na edad, tinatanong natin sa sarili, ano pa ang magagawa ko? Ano pa ang kaya ko? Ano pa ang silbi ko? May layunin pa ba ang Diyos para sa akin? Lahat tayo ay tumitingin sa salamin. Pero may napansin ka ba? Ang salamin ay laging nakatingin sa panlabas. Hindi niya nakikita ang inyong mga luha. Hindi nito nakikita ang inyong takot. Hindi nito nakikita ang iyong panalangin. Hindi nito nakikita ang iyong puso. Pero may isang salamin na kayang gawin ito. At ang salamin na iyon ay ang salita ng Diyos. Buksan natin ang ating Bible o makinig kayo sa Santiago 1:23-25 or James 1:23-25. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap ay nagpapala sa tao at pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Mapakaganda po ng mensahe at halimbawa na binigay ni James dito. Bakit salamin ang ginamit niya? Dahil ang salamin ay hindi nagbabago ng anyo ng tao. Ipinapakita lamang nito ang katotohanan. Sa totoo lang, eto ako. Kapag may dumi ang iyong mukha, hindi kasalanan ng salamin. Pinakita lamang nito ang dapat linisin. Ganon din ang Biblia. Hindi ito isinulat upang husgahan tayo. Hindi ito isinulat upang iparamdam na wala tayong halaga. Isinulat ito upang ipakita kung sino tayo sa harap ng Diyos. Maraming tao ang nabubuhay ayon sa sinasabi ng mundo. Ano-ano ang naririnig natin madalas dahil nasa mundo pa tayo. Hindi enough. Hindi ka dapat dyan. Hindi iyan ang para sa iyo. Hindi ka maganda. Hindi ka naman matalino. Hindi ka na magbabago. Ganyan na lang ang buhay mo. Unti-unti, pinaniniwalaan natin ang mga kasinungalingang yun. Pero kapag binuksan natin ang Biblia, may ibang tinig tayong maririnig. Sinasabi ng Diyos, ikaw
ay aking anak. Ikaw ay minamahal ko. Ikaw ay pinatawad na. Ikaw ay pinili ko. Ikaw ay may purpose sa buhay. May layunin ka dito sa mundo. Ang tanong ay, kaninong boses ang mas pinapaniwalaan mo? Ang boses ba ng mundo o ang boses ng Diyos? Bukas ng umaga, kapag tumingin ka muli sa salamin, titigan mo mabuti ang iyong mukha. Itanong mo sa Diyos, Lord, anong gusto mong makita sa akin? Hayaan mo ang salita ng Diyos ang magsabi kung sino ka. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Maraming beses mas pinapaniwalaan ko ang sinasabi ng mundo kaysa sa sinasabi mo tungkol sa akin. Tulungan mo akong makita ang aking sarili ayon sa iyong katotohanan. Kapag tumingin ako sa salamin, ipinapaalala mo sa akin na higit na mahalaga ang kalagayan ng aking puso kaysa sa aking panlabas na anyo. Hubugin mo ako araw-araw upang higit na katulad ni Kristo, maging katulad ako ni Kristo sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakaganda po ng ating mensahe. Sa susunod po ulit, sa episode 2, iyan po ang ating mga tatalakayin. O ngayon po, kung kayo ay nais ninyong tanggapin ang Panginoon at magulong-magulo ang inyong buhay, ang inyong isipan, ang inyong hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, empty, at kailangan ninyo ang Panginoon. Sapagkat Panginoon lamang ang magbabago ng ating buhay katulad ng pagbabago sa amin. Manalangin tayo sa pagtanggap kay Jesus. Ready? Kung sino po ang kailangan si Jesus sa kanilang buhay, tanggapin natin siya ang sarili nating Panginoon at sa tagapagligtas. Panginoong Jesus, sumabay po kayo sa akin. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay isang makasalanan at kailangan kita. Naniniwala ako na namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan at muli nabuhay upang bigyan ako ng bagong buhay. Ngayon ay tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako, linisin mo ang aking puso at tulungan mo akong sumunod sa iyo araw-araw. Maraming salamat sa iyong pag-ibig at sa regalong buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung taimtim kayong langin, sumabay sa akin, ay binabati kita ng congratulations. Ito ang simula ng iyong bagong buhay kay Kristo. Magpatuloy ka magbasa ng Bible, magpray, at makibahagi sa mga Sunday service o sa mga gawain sa mga churches. Meron po tayong mission. Ito po ang tawag ko dito ay Mission Challenge. Bago matapos ang araw na ito, basahin ang James 1:23-25, manalangin ng 2 minutes, itanong natin ano ang gusto mong makita sa akin, Lord, at i-share ang episode na ito sa isang tao. Sabihin sa kanya, pagpalain ka sa mensahe ito kaibigan, pakinggan mo ito, matuklasan mo kung sino ka sa tunay na buhay at sa mata ng Diyos. Magkita-kita tayong muli sa susunod po ulit. Salamat po sa pagniyo sa akin. I-share natin ito sa matang kaibigan ninyo, kaklase, katrabaho, kapamilya nyo, anak ninyo. I-share natin to. At sama-sama tayong tuloy-tuloy na papakinggan natin ang
20 episode na ito. Salamat. Kita-kita tayo. God bless you.